kamay nila, lalagay doon sa doon. Mambabakay ang tawag sa amin. Mambabakay. So, si Peter nagtawag. Pero ang communication ito, yung commitment, sinasala na siya ni Lord. Sabi, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo naman. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. O, ayaw mo pa ba niyan? Amen? Ayaw mo ba niyan? Pangatlo, sabi, bago tumilao ka manok, 3 beses mo ako itatatwa. Nangyari o hindi? Bakit nangyari? Hindi naniwala sa prophecy ni Jesus Christ. Amen. Itatatwa mo ako. Kaya ang hirap yan, double-mindedness. Matapos na sabihin ang message, hindi na natin kailangan papagmatigasin pa ang ating mga puso. Magkasundo-sundo na tayo. Hello! Amen! Hindi ang denominasyon, hindi ang organisasyon, hindi ang denominasyon dahil magiging dumilang sa nasyon niyan. Dapat ang pangalan ng ating Panginoon ang itataas natin. Say amen! Kapag nataas ang pangalan ng ating Panginoon, kahit hindi nyo hinihingi, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Say amen! Ibibigay! Hallelujah! Huwag ka lang tatama ng inik. Nakadepende kasi ang Lord doon sa relationship niyong dalawa. Kapag nagdi-devotion ka, sino natataas? Si Lord. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, inihaharap mo ng mukha ng sarili. Paano tumatalikod ang Lord? Pag sinabi mo, nag-research siya, ito tama ito kay sister. Pag hindi pa ito natuto, talagang bakal ang mukha nito. Babayuhin ko to. Wala na, lupay-pay na, ipantigilan. Maling pagdi-deliver na message. Hello. Pag walang anointing, naku po, masakit talaga yan. Hindi kayo sasamahan ng Lord. Imbis na mag-reconcile, lalo mag-aaway yan. Kaya, ang pagtutuwid ngayon, hindi yung aamuin ka eh. Kasama yun, love. Bakit kayo, ang bigat na nung salita ko, nakangiti ka pa. Amen. Matino ka ba o baliw? Di ba matino? Kaya ka nangingiti. Amen. Hindi lang mamalakak pa. Amen. Ganun yung fire na ibibigay ng Lord sa iyo. Yung problema mo, problema ng Lord yan. Amen. Bahala ang ating Panginoon. Hallelujah. May asawa ka. Isa lang. Ay, sa gandang lalaki yun yan. Ibig sabihin, pastor ka, ano? Amen. Outreach. Wow. Huwag mong lalangin yan. Amen. Yung outreach, magmumultiply. Sabi nga, God gave the gifts. The gifts equip the saint. The saint do the works. The church grow. Hindi ikaw ang magpapalago ng iglesia. Pero i-maintain mo as a teacher, as a disciple, ikaw ay gifted man of God. I-equip mo lahat ng madadala natin. Hindi lang ho siya ang kausap ko. Kayo pong lahat. Say amen. Amen. Ang iingatan nyo lang na lapitan ay yung mga taong katulad ni Judas. Amen. Hanggat hindi natatransform si Judas. Ito mga theologian, tatanungin ko kayo. Bakit ibinenta ni Judas si Jesus Christ? Good report siya pagka sa pinansyal. Treasurer siya ni Jesus Christ. Good report. Lahat ba ng good report ay mayroong good attitude? Wala. Hindi lahat. Pero huwag niyo naman pag-aalilanganin yung mga treasurer niyo.
Amen. Pagkakulang ng pera, sila mag-aabono. Mga treasurer, nandyan ba kayo? Pag mahina ang income, hindi prayerful ang treasurer. At meron pa yung climax, 15:30. 15:30. Ang liit, pastora ng ating offering. Pastor, ang liit. Ano bang buwan ngayon? Anong araw ngayon? 14 po. Ay, wala pang sweldo. Hello? Pero pag may alab, apoy, may advance na blessing na ang church. Tama o mali? Ito, si Judas. Alam nyo kung ano yung kinabagsak ni Judas. Ito na. Yan ang unang business na itinayo ni Judas. Ibenta si Jesus. Kaya pag masama ang ugali ng isang tao, nako, lumayo-layo ka na. Ibebenta ka niyan. Hello? Nandyan ba kayo? Hindi natin nakita yan ng mga theologian. So, saan namatay si Judas? Nagbigti, di ba? Akala nyo, kung matibay yung lubid, hindi malalaglag yon. Hindi sasabog ang tiyan nun. Ang kahiyan ay hindi darating kung matibay ang lubid. O, saan binili yung lubid? Sa China. Mauna, nagkikisay. Nalagot. Bumagsak siya, tumama dun sa tulos ng bato. Una yung pera, yung supot na andito. Kumayot ngayon yung bato. Wasak ang tiyan. Gusto niyo bang ibenta ang inyong kapwa? Para mawasak ang inyong tiyan? Imbis na magsisi ang isang tao at magpakumbaba sa Diyos, naninisi pa siya. Si Judas, kung walang Judas, walang Panginoon na mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil itinakda na siya. Hallelujah! Para hindi kayo maposes ng bad spirit. Yung oppression, depression, ibigay niyo sa Lord. Amen. Sabi, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan lubha kay aking kapagpapahingi. Anong gagawin ni Lord? Pagpapahingi. Alam niyo rin ba kung bakit kakaunti ang nagtatalaga ng pastor? Nakikita nila na hirap na kayo. Nakita nila yung gutom nyo nung araw. Amen. Tayo nung araw na pastor. Grabe, kahit walang sweldo, hayop. Amen. Sino po yung gano'n nung araw? Ikaw, pag tinawag ka ng Panginoon, mamamalagi ka doon. Pag hindi ka tinawag, bukas ang pinto, bumalik ka dito. Ganun lang ang bilin sa amin. Dahil naniwala kami doon sa tinig. Amen. Hindi kami naghudas. Yung hindi naniniwala sa tinig, sa prophecy, naghuhudas kay Jesus Christ yun. Kaya, faith without works is dead. Totally dead. Wala kang magagawa. Yun yung sabi ko ni James. Huwag na kayo magalit sa akin. Galit na ba kayo sa akin? Kaya malungkot nung siya. Wala daw umamin. Yun ang aso, tingnan mo. Walang umamin na. Tingnan niyo mukha, malungkot. Kanina pa nagpipray yan. Pastor. Amen. Kailangan natin, matino yan. Kung hindi matino yan, kinagat na ako yan. Yung isa nga para may sapi yung isa nung sumigaw ako malis na agad. Sanay na sa akin to. So thank God, kailangan natin mag-commit. Amen po ba? Magpapatuloy tayo, Pastor. Kasi sayang naman yung pagtitiis natin. No? Aani na tayo titigil pa tayo. Ang tatakbuhin natin 1 million na lang, natapos na natin yung 5.
aatras ka ba? Hindi 5 milya pa yung aatrasan mo. Ang layo. Hello, di ba? So, anong gagawin natin ngayon? Move on na tayo, di ba? Walk by faith, not by sight. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the word is yours to own. You never in grief, if in Christ to believe. So walk with faith in your heart. You never. Alam niyo, tapos na. So, praise God. Amen. Mga kabaro, the same anointing tayo. Amen. The same God ang ating pinaglilingkuran. Hindi madali ang maramdaman. Ang damdamin ng ating Panginoon kung ang kanyang mga lingkod ay naglalaban-laban. Amen? Para tayong yung sumasamba pa rin sa ano. Kaya pamimiliin eh. Iwanan nyo mga Diyos-Diyosa. Ganyan. At maglingkod kayo sa ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay darating sa inyong buhay. Gusto ng pagpapala ay naman sumunod. Lahat, iko-commit natin. Amen? Hindi kaya tayo susunod dahil sa pagpapala. Uunahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay, hindi natin problema. Ibibigay kasi sa inyo. Amen. Ibibigay ng ating Panginoon. Kaya kung natutuyuan, kung nanlulupaypay, naranasan din yan ng iba. Pero dahil si Peter na numbalik sa Lord, si Judas, amen, hindi na sinisi ang sarili, hindi ng konsensya, yung guiltiness. Si Peter, sabi, tama ka, Lord. Sorry, Lord, nagkaroon ako ng double-mindedness. Yung time na nakikita kita, hallelujah, na sinasampal, nandun lang ako sa tabi mo. Sorry, Lord. Hallelujah. Sinabi kong iniibig kita, pero hiwalay ang aking bibig sa iyo. Yung time na yon, Lord. Minsan ganyan tayo, nagiging Pedro tayo, di ba? Eh, yung iba, dahil ang Diyos naman nila, hindi totoo, kung magmurahan sa harapan ng Diyos. Ito nga nakasabit pa, buti nala, wala ng tao to eh. Amen. Amen. Kaya, di ba? Nasa harapan mo ang Diyos, magmumurang ka. Baka hindi ka pa born again. Resist the devil and he will flee from you. Say amen. Meron kang authority, meron kang power and authority to destroy the works of the devil. Huwag kang matakot. Amen. Amen. Sasamahan ka ng Lord. Amen. Senior pastor po ba kayo sino? Asya. Kaya pala pareho kayo maging lalaki. Supportahan mo siya sa kaya. Backup mo siya. Amen. Yung puso niya, every heartbeat of God is soul. Yung anointing, magpo-flow. Amen. Magpo-flow yung anointing. Amen. Totoo yan, hindi pa taasan ng talon, hindi pa galing yung sumayaw. Pag ganun lang, hindi kikilos ang Lord. Pero manifestation yan. Dati ka malungkot, nagtatatalo ka, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hoy, tumigil ka dyan, parang kang baliw. Ganyan talaga ang puspos, mga baliw. Hallelujah! Amen. Dahil ang hirap kaya maglingkod na walang sweldo. Sino lang gagawa niyan, di ba baliw? Matino. Bumabago ng buhay. Hindi nakatingin sa pera. Amen. Pag nag-lay hands,
Grabe, napupuspos. Hindi lahat ng umiiyak ay napupuspos. Puspos lang yan ang problema. At ang inaano, puro gastos. Puro gastos. Puro gastos. Hello? Pero, pag na-transform yan, dahil anointed kayo, huwag natin sayangin ang anointing. Amen. Embrace natin siya. At i-impart sa iba. Makikita nyo ang alab. Ano po bang samahan ninyo? Caleb. Grabe. Yan yung tumayo. Diba? At nag-challenge sa mga tao para makapaglaban. Amen. Kayo po, sinong Joshua generation dyan? Yung matatanda, pinagpapatay na eh. Namatay na sa ilang. Hello? Joshua generation. Amen? Parang ayaw nyo maging Joshua. Hindi mo kailangan na napaka-strong ng leadership mo para masabi mo ang husay mo. Hindi. Sinamahan siya. Pagtatakutin ba naman niya? Sasalutin kayo ang mga sakit at karamdaman. O di strong ang leadership, napasunod niya yung mga tao kahit natatakot. Ginigera po ngayon ang Israel. Pinagtutulungan ng ilang mga bansa. Matatalo ba yan? Hindi. Kasama nila ang Diyos. Woo! Hallelujah! Sabihin mo sa inyong kapatid, magpapatuloy tayo. Magtatagumpay. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Magko-commit tayo sa Lord. Ito na yung tunay na suicidal. In a positive way. For me to live is Christ and to die is gain! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Yung pinanghihinaan ng loob, puntahan niyo yan. Sabi mo, kaya mo yan. Babakapan kita. Sige, kaya mo yan. Amen. Pag ganyan lahat, ano? Wala. Pag-apak nyo pa lang sa lupa at teritoryo ng demonyo, nagtatalsikan ng mga tiyanak. Mga demonyito, demonya, impacto, impact 3, impact 1. Hallelujah. Nagtatalsikan na yan. Say amen! Dahil ang presence ng God ay mag-aalab sa atin to glorify Him. Amen! Sabihin nyo sa inyong katabi, payag ako, magaling ka kaysa akin. Amen! Kung hindi kayo magpapalamang, amen, iuwi kayo sa greed. Si Jesus Christ ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagpalamang siya, di ba? Nung magpalamang siya, naligtas tayo. Kaya, nagsusuot na ako ng krus. Wala ng tao ito eh. Tanggal na si Jesus dyan. Tanda ng pagtatagumpay. Amen. Amen. May plano ka ba mag-church plan? May handle ka. Amen. May handle ka. Magmumultiply yung mga disciple mo. Pero mag-iingat ka dun sa isa. Huwag mong pagbibintangan. Yung kung sino malapit sa'yo. Kasi higop lang sila ng higop ng anointing, hindi nababago ang kanilang karakter. Kaya bago ilipat yung anointing, amen, okay na yung puso. Sabihin ko, huwag lang magmamadali. I-restore ng Panginoon ang church.